Parang araw-araw, may bagong guru sa YouTube na may sinasuggest na bagong libro na susi daw sa success o panibagong hack para yumaman. Ang daming ingay sa paligid. Isang araw dropshipping, kinabukasan crypto, tapos real estate naman. Ang labo na, di ba? Sino ba talaga ang dapat pakinggan? Kaya tuloy karamihan sa atin, puro lang basa ng basa pero na-stuck pa rin sa parehong income level. Ang dami ng alam pero hindi naman umaaksyon. Masama pa, feeling natin kulang pa tayo sa info pero ang totoo, sobra-sobra na nga. Kaya sa video na to, gusto kong gawing simple. Hindi mo kailangan basahin lahat ng bestseller books. Hindi mo rin kailangan bumili ng bagong mindset course. 3 libro lang. Yes, 3 lang. At sapat na yon para matutunan mo lahat ng kailangan mo para umasenso at magtagumpay sa kahit anong field. Kaya kung ready ka na, tara, simplify na natin lahat ngayon. Why only 3 books? Hindi mo kailangan malaman lahat para maging successful. Ang kailangan mo lang ma-master yung mga essentials. Parang sa pagbuo ng negosyo, di mo naman kailangan ng sandamakmak na tools. Kailangan mo lang ng tamang foundation, maayos na sistema, at solid na leverage. Ganon din sa books. Karamihan kasi gustong basahin lahat, one after the other. Kaya nalilito tuloy sa dami ng advice at strategies. Pero kung 3 libro lang yung babasahin mo, yung bawat isa may malinaw na purpose. Mas makakatulong pa yon kaysa sa 1 dosenang random na libro. Yung unang libro natin, about mindset. Dahil kung mali yung pagkakaintindi mo sa success, kahit anong strategy, wala rin. Yung pangalawa, tungkol sa system. Paano mo iaayos ang oras, perang pumapasok, at habits mo para hindi ka ma-burnout? At yung pangatlo, tungkol naman sa leverage. Yung paraan para mas mapabilis ang paglaki ng kita mo. Kapag na-master mo tong 3 to, hindi mo na kailangan bumili pa ng kung ano-anong mga get-rich books. Dahil ang tunay na sikreto, focus, hindi volume. Unahin natin ang librong Psycho-Cybernetics ni Maxwell Maltz. Hindi ito tungkol sa negosyo o stocks. Tungkol to sa kung paano gumagana yung utak mo. Sabi ng author, parang may built-in guidance system daw yung utak natin na sumusunod sa kung paano natin nakikita yung sarili natin. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay, broke ako eh. Kahit anong sipag o trabaho mo, babalik at babalik ka pa rin sa pagiging broke. Kaya tingnan mo yung karamihan ng mga taong nananalo ng jackpot sa loto. Madalas, nauubos din agad kasi hindi nakasabay ang mindset sa pera. Ang tinuturo ng Psycho-Cybernetics ay simple pero powerful. Baguhin mo yung paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Gamit ang visualization at mental rehearsal, parang ini-imagine mo lang pero totoo ang epekto. Unti-unti kang kumikilos na parang successful na tao na talaga. Halimbawa, kapag nakikita mo yung sarili mo bilang confident at successful na entrepreneur, nag-iiba yung decisions mo, pati energy mo. Pag nagbago yung internal image mo, susunod talaga yung reality mo. Tuturuan ka ng librong to kung paano i-unlearn yung hanggang dito na lang ako mindset at palitan ng I deserve success mindset. Dito talaga nagsisimula ang totoong millionaire journey mo. Next naman ay ang The E-Myth Revisited ni Michael Gerber. Simple lang pero sobrang totoo yung point ng book na to. Karamihan daw ng mga small business owners, hindi talaga nagmamay-ari ng business. Trabaho pa rin ang hawak nila. Ang ironic pa, tumatakas sila sa bad trip nilang boss para magnegosyo. Pero sila pala mismo ang nagiging worst boss para sa sarili nila. Dito mo din maiintindihan na hindi ibig sabihin na busy ka, productive ka na. Ang tunay na success, nangyayari pag may system kang gumagana kahit wala ka. Kung i-apply mo to sa personal life mo, simple lang yung idea eh. Paano mo gagawing automatic ang pagyaman mo?
Hindi palaging ikaw yung gagalaw. Dapat yung system, tao, o pera mo ang gumagana. Mula sa how can I work more na thinking, baguhin mo papunta sa paano ko ito mapapadali o madedelegate. Pwedeng small examples lang muna. Gumamit ka ng finance app para sa gastos o mag-auto-debit ng savings. In other words, wag lahat manual. Dapat gawin mong may sistema. Sa business naman, ito yung part na kailangan mong i-document yung workflow mo. Gumawa ka ng standard process at matutong mag-hire ng mga tamang tao. Kapag may system ka, hindi mo kailangan maging one-man show para umangat. At kahit sa personal finance lang, ipapakita sa iyo ng The E-Myth na walang freedom kung ikaw pa rin yung alipin ng sarili mong trabaho. Kung ang tagal mo nang gustong mag-start ng side hustle pero pakiramdam mo kulang ka sa oras, basahin mo yung librong to. Marirealize mo na ang success hindi lang dahil sa sipag, kundi sa paggawa ng paulit-ulit na tamang proseso. Simplify, delegate, automate. Yan ang sikreto ng sure na pag-asenso. At panghuli, yung libro na magko-connect sa lahat, The Almanac of Naval Ravikant ni Erik Jorgensen. Si Naval hindi lang entrepreneur. Isa siya sa pinaka-practical mag-isip tungkol sa modern wealth. Siya yung boses ng digital millionaire generation natin ngayon. Ang core message niya, itigil mo na yung pag-trade ng oras kapalit ng pera. Ang gawin mo, leverage. Ibig sabihin, hayaan mong technology, social media, o kapital ang magpalago ng efforts mo habang natutulog ka. Sabi ni Naval, yung mga taong yumayaman daw, hindi binabayaran kada oras. Gumagawa sila ng systems, products, or content na kumikita 24/7. Kaya minsan isang YouTube channel, online course, o simpleng automated tool lang, malaking pagbabago na yung magagawa sa buhay mo. Pero hindi lang pera ang usapan dito. Si Naval, niredefine niya din kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagyaman. Para sa kanya, ang tunay na yaman ay yung may freedom ka, may peace of mind ka, at ikaw ang may hawak ng oras mo. Ang totoong wealth equals freedom. Period. Dito mo rin matututunan paano pagsamahin ang leverage gamit ang technology at social media kasama ng specific knowledge o yung mga skills na hindi madaling palitan ng AI o automation tulad ng creativity, storytelling, o strategy. Kapag napaghalo mo yung dalawang to, unstoppable ka. At ang maganda pa, hindi to tungkol sa swerte, kundi sa pagpoposisyon mo sa sarili mo sa mundo kung saan yung ginagawa mong trabaho nagmumultiply ng kusa. Dito papasok ang power ng compounding. Kung iisipin mo, hindi na talaga bagay sa panahon natin ngayon yung old school formula na mag-aral ka na mabuti, kumuha ng stable job, tapos mag-retire. Hindi na stability ang goal ngayon, scalability na. Kaya itong Almanac of Naval Ravikant, tuturuan ka kung paano mag-isip ng parang one-person company. Paano gamitin ang digital tools at paano gumawa ng mga decisions na nagko-compound over time. Gamit yung mga insight ni Naval tulad ng build once, earn forever, matututunan mong ihinto ang paghabol sa maliit na kita at magsimulang mag-focus sa paggawa ng scalable wealth. Ang maganda pa sa librong to, pagkatapos mong basahin, hindi mo nahahabulin yung motivation. Clarity na ang hahanapin mo. Alam mo na kasi kung saan dapat mag-focus. Yun ay sa pagbuo ng asset na kumikita kahit natutulog ka at sa pag-aaral ng mga skills na paulit-ulit nagpapataas ng value mo. Yan ang final piece. Execution. Pag pinagsama mo yung mindset ng success, system na nagpapatibay nito, at leverage na nagpapalawak ng kita mo, ito na yung sure path sa success. Itong tatlong librong to, Psycho-Cybernetics, The E-Myth Revisited at The Almanac of Naval Ravikant, yan yung complete blueprint mo. Hindi puro hype, walang kalat, walang tapon. Lahat actionable. Ito yung step-by-step na guide mo mula sa pagiging stuck papunta sa financial freedom. Basta i-focus mo lang ang attention mo sa mga aral nito,
I-apply mo ng paulit-ulit at mapapansin mo, hindi mo na kailangang habulin ng success kasi ikaw na mismo ang magbibuild nito. So paano mo nga ba i-apply itong 3 libro ng sabay-sabay without feeling overwhelmed? Simple lang, treat them like a roadmap. Unahin mo yung Psycho-Cybernetics. Spend a few minutes daily doing what it teaches. Mental rehearsal, yung close your eyes, i-visualize mo na na-achieve mo na yung specific goals mo. Like maybe selling out your products or closing your first client. Hindi to fantasy ha, it's conditioning. Once ma-reprogram mo yung utak mo to expect success, every decision mo naturally aligns with that image. Next, move to the Emit Revisited. Dito mo i-structure yung mga ideas mo into repeatable action. Pick one area of your life, pwedeng finances o side business, and systematize it. For example, i-schedule mo yung weekly reviews ng mga expenses mo o automate savings. Gamitin mo yung principle na if you do it twice, create a process o system. Then finally, apply the Almanac of Naval Ravikant. Dito na magsisimula ang leverage. Example, simulan mo na mag-create ng content base sa skills at alam mo. I-share mo yung knowledge mo sa YouTube, TikTok o kahit sa blog. Ito ang paraan para mag-build ng digital leverage. Kayang-kaya mong gumawa ng online brand o content system na kumikita para sa iyo kahit natutulog ka. Kapag pinagsama-sama mo ang mindset, system at leverage, automatic na magle-level up ang income mo at lifestyle. Yan ang power ng sequential learning. Hindi sabay-sabay, kundi step-by-step growth na tumatagal. At syempre kung may nalaman kang magandang tips sa video na to, so make sure you hit the like button right here and don't forget to click subscribe down below. Thanks for watching! So ayun, hindi mo kailangan magbasa ng 100 libro o sumali sa lahat ng seminars online. 3 lang, pero panalo. Again, Psycho-Cybernetics, tutulungan kang baguhin yung mindset mo para paniwalaan mong deserve mo ang success. The Emit Revisited, ituturo kung paano gumawa ng system na tatakbo kahit pagod ka na. At the Almanac of Naval Ravikant naman, babaguhin yung definition mo ng yaman na hindi lang pera, kundi freedom at oras. Pero tandaan mo, hindi sapat yung pagbabasa lang. Application ang tunay na laban. Habang pinapanood mo to, simulan mo na agad gumawa ng maliit na aksyon base sa isang natutunan mo. Kahit simpleng 15-minute reflection o isang automated system na ma-set up mo this week, okay na yan basta may progress. Kasi ang success, hindi isang malaking leap. It's daily, small progress na nagko-compound over time. Challenge ko ngayon sa'yo, simulan mo na agad basahin ang Psycho-Cybernetics. Pagkatapos, i-apply mo na agad yung isang concept. Yan ang simula ng millionaire journey mo. Focused, intentional, at unstoppable. At kung handa ka nang i-apply ang mindset at leverage na natutunan mo dito sa actual investments, i-check mo tong pinakawais na investments lalo na kung nasa 40s ka na. Please subscribe for more videos like this. Always stay hungry at tandaan, ang totoong yaman nagsisimula sa mindset. Peace out!